Hi everybody, my name is Jewel. Um, this is my first ever vlog actually. So currently nasa um, Australia, in Colac, Australia, Victoria. Uh, yeah. So yun, so I am going to share my story or your experience ko sa immigration. So, actually, yung experience ko sa immigration is smooth lang siya. So, wala pala masyadong tanong sa akin. But, yeah, I prepared a lot of documents, yung mga kailangan na, mga possible na itanong ng immigration sa akin before ako payagan na umalis. So, yeah. So, first is, well, sige, start ko siguro since nag-over-prepared ako in terms of sa mga documentation, so on and so forth. So, first is, actually, na-book namin yung flight ko after my visa granted nung kailan ba yun? July 24. Na-grant yung visa ko for tourist visa as multiple entry. After a week, we book a flight going here sa Australia, which is ito nga, nung last September 3, yung flight ko going to Australia. So, during that time, maraming nangyari, maraming changes sa requirements, ganyan, and so on. I make sure na lahat is prepared. Na-prepare ko lahat bago ako mag-fly ng Australia. So, yun. So, first in my list is, of course, dapat I should have yung visa granted. So, I make sure na nag-grant na muna yung visa ko before kami nag-book ng flight going to Australia. So, yun, nag-grant naman siya noong July 24. So, after a week, we book a flight going to Australia, and then, which is, yun nga, September 3, yung napili naming date. And then, as we go along dun sa since may mga bali-balita noon na we need this, we need that, we need everything, CFO, AOS, and so on and so forth. So, I make sure na nakuha ko siya lahat. So, well, actually, medyo ni-stress ko nga yung fiancé ko, si John, because of yung sa AOS. Kasi hindi sila masyadong familiar pagdating sa mga ganyan AOS, support affidavit. Yun, so yun, kinulit ko lang siya para makakuha siya ng affidavit. And then nag-schedule ako ng CFO sa CFO. So, I have scheduled everything. Yan. And then, he also everything. Tapos, after that kasi, pumunta ako sa siguro mga August 20, kailan ba akong pumunta na mga August 7, ganyan. Nagpunta ako sa CFO. Schedule ako for the CFO. And then, yung pumunta na ako sa CFO, yun lang, pumila ng konti. Tapos, nung nasa CFO na ako, they mentioned na may mga kulang ako. So, may mga kulang pa akong kailangan i-fulfill or accomplish. So, I need to submit it. O, pinabalik nila ako ulit kapag ready na daw yung na paparanoid na ako dahil oh my God, it's already malapit na yung yung September 3, so I have to get the CFO. I have to get the CFO na. And then part of yung kulang ko sa CFO
kulang ko na documents is the AOS or the Affidavit of Support, which is hindi namin siya prior to to application ng visa namin visa ko pala is hindi namin siya kinuha pa muna dahil hindi naman siya required sa visa application. We just provided it stat deck or so on and so this stat deck na signed by the attorney dito sa Australia. So yun, yung stat deck lang, pero yun na-approve naman yung visa ko because na yun lang sinabit ko. So yun, ayun, nung nasa CFO na ako, required pala siya yung AOS. So distress ko na naman si fiancé and sabi ko, I need the affidavit. So you have to get this doon sa consulate dyan sa Melbourne or basta malapit sa'yo. Yeah. So, unfortunately, yung consulate ng Melbourne is nasa city talaga. Walang mas malapit. Yun. So, nag-drive siya mga 2 hours yata. Sabi niya, 2 hours daw yung drive niya. Punta ng Melbourne. Yun. So, nakakuha naman siya. So, he paid at, I think, $45 binayad ko dun sa consulate. So, nakuha naman niya. And then, before that kasi, nag-wait pa kami bago niya nakuha yung AOS, pinaka-document we need to wait at least 1 week para i-deliver dito sa kanila. So grabe yung yung experience namin kasi nag-wait kami ng 1 week. So sabi ko, oh my God, we need to get the hard copy already kasi I need to bumalik dun sa CFO na dala-dala yun. And then yun, sa awa ng Diyos, naman siya, dumating naman siya ng 1 week na after 1 week, dumating naman siya dito sa house ni Habi. Oh my God, sobra talaga, mahirap siya. For 1 week, grabe yung calendar ko talaga, tinitignan ko lagi, sabi ko, since I have the shipping schedule, lagi ko talaga siya, everyday, tinitignan ko siya everyday kung ano ba, for delivery na ba, o ano. So, yun, alam ko yung status ng delivery. So, ayun, so, I know na makukuha ko siya these days, kaya, yan. So, tinanak ko talaga siya para lang ma-make sure ko na yung delivery date niya is talaga yung date na yun. Yung estimated date niya is yun yung talagang delivery date. Tapos, ayun, hanggang sa nakuha na namin yung AOS. Pero ano pa din pinicturean lang kasi sa akin ni Habi. Tapos, sabi ko sa kanya, I need a hard copy. Kasi, I need the hard copy. Kasi, kailangan ko siya makita sa immigration. Yun. Medyo, alam mo naman, kung mga ibang lahi, wala silang patience pagdating sa mga ganyan. May mga question siya na, what for? Meron ka ng soft copy. Bakit kailangan pa ng hard copy, diba? Kailangan pa ipapadala pa natin yan sa Pinas. So, yun, gini-question niya ako ng ganun. Like, I don't know, but kailangan ko ng hard copy. So, please, dahil meron pa tayong habang meron pa tayong enough time para dyan to wait, enough time para dyan sa CFO ay sa
AOS na yan kasi talagang required siya sa immigration na original copy. So, wala siya nagawa kundi yeah. So, ayun, pinadala niya sa akin. Then, pinadala niya sa akin via EMS yata yun or yung Australian Post nila dito. Pero sa Philippines kasi ang nung Australian Post is Post or EMS. So, ayun. Grabe yung struggle ko bago ko makuha yung AOS na yan. Talagang kailangan mong i-defend sa kanila since hindi sila talaga, wala silang tiyaga or wala silang patience pagdating sa mga ganyan. So, yeah, pinicturan niya even yung receipt, yung lahat, pinicturan niya, sinend niya sa akin sa through email and messenger. Ayun. So, siguro mga, kailan ba ako pumunta ulit? Bumalik ako sa CFO. Bumalik ako sa CFO siguro mga nasa na yun 17. Mga 17, bumalik ako. Ay, before that pala, sinend ko muna dun sa CFO counselor ko yung mga document na kailangan, yung mga required document na kailangan ko i-submit. So, yung mga kulang ko is first yung civil status ni Abby, and then yung civil status ko or yung SENOMAR. Yan, grabe no. Sabi ko nga nung pumunta ako sa CFO, kung mag-visit lang ako, hindi ako magpapakasal. Yet, they insisted na kailangan ko kumuha ng SENOMAR tsaka yung civil status din ni Habi para they make sure na they want to make sure na talagang single and genuine yung relationship namin. So, grabe. Sobrang struggle talaga nun. And then, after that kasi, yun, nakapag-schedule din si Habi ng ayun nga, yung sa civil status niya, yung AOS, yun. So, nasend niya sa akin yung mga yun. Yung mga document na yun. Nung dumating yung AOS, dumating na rin yung yung civil status certificate niya. So, pinicturean niya rin yun. Binigay sa akin. Then, sinend ko siya sa counselor ko sa CFO. Ano pa ba? Then, after ko masend siya sa counselor ko, nag-reply yung CFO. Sabi niya, meron kasi silang binibigay na na parang, anong tawag doon? Yung referral slip. Yan, referral slip. So, indicate doon yung mga need kong i-accomplish or kahit need ko pang i-submit. So, which is yun nga, yung SENOMAR ko, civil status certificate ni fiancé, and yung AOS. So, yun. Ayun. So, sinend ko siya lahat. Civil status. So, Tapos, nag-reply naman si counselor ko, sa CFO counselor ko, na okay na daw yun. So, I can proceed na dun sa office. That time, nasa province ako, nasa Bicol. So, wala akong choice kundi pumunta dun sa CFO. So, nag-travel ako nung 24, siguro yun. Travel ako papunta dun sa Manila. Kasi sabi ko, kailangan ko talaga makuha na yung CFO. It's really, I need to, kasi gusto ko organize na before ako mag-flight. Gusto ko organize na lahat. Wala na akong kailangan gawin, ganyan. Travel ako, back and forth lang din. Pagkatapos ko sa CFO, kinahaponan or gabi, travel ulit ako pabalik ng Bicol kasi nandun yung family ko, syempre. So, I spend more time pa para makapag-spend pa ako ng time dun sa family ko. So, nag-decide ako na bumalik din agad. So, bumalik ako dun sa province and then, ayun,
After kong bumalik sa province, ano siya eh, nag-spend ako ng time dun sa dog, sa dog ko si Bella. So, I have a dog kasi her name is Bella. So, nami-miss ko siya actually. Pero, wala eh, ganun talaga. Yun. And then, yun, nag-spend lang ako ng ano dun sa province namin. And then, after that, nung, siguro mga before ako umalis, pumunta ako sa dad ko or sa papa ko kung saan siya nakalibing kasi he passed away na noong 2020 because of the COVID. So yun, ayun, dinalaw ko muna yung dad ko bago ako mag-fly papunta dito sa bago ako mag-travel papunta ng Manila. So yun, nag-travel ako nung August 31 papunta ng Manila. Tapos nag-spend ako sa hotel, spend the night ako sa hotel. Travel kasi September 1 dumating ako sa hotel sa Manila. Ayun, muna ako sa hotel kasi September 3 flight ko na papunta ng Australia. So, lang siya actually, smooth lang yung experience ko sa una ay natagalan lang ako dun sa pila kasi I thought kasi dun sa dun meron silang board dun sa pumunta ako actually dun sa airport siguro mga 6 hours before my flight kasi sobra akong kinakabahan. Yun, nandun na ako mga 7 o'clock nandun na ako. 12 yata, 12:55 or 1 o'clock ang flight ko. So, grabe 7 o'clock. Tapos ayun, nung mga 8 o'clock siguro nag-open na yung mga gates nung sa flight ko. So, flight ko sa Cebu Pacific. So, pumila ako dun sa mga gates na yun. Oh my God. Yun, pumila ako dun sa mga gates na yun. Tapos, kasi nakalagay ka dun sa board dun sa airport na kahit anong gate ka pwede. Yung flight na yun, specific flight na yun, kahit anong gate. Yung pala, after 30 minutes, habang naghihintay ako hihintay ako dun sa line, yung pala napilahan ko, yung halo-halo na, kahit anong international, na siya, country. Meron palang separate na, for Melbourne. Oh my God, yun. Nasa counter na ako, hindi in-accept kasi meron silang separate na So, syempre, nagreklamo ko, diba? Kasi sabi ko dun sa board nyo, pero wala naman akong nagawa. Ayun, pumila ulit ako dun sa yun sa specific talaga for Melbourne. Pumila ako dun. Medyo natagalan ng konti. Siguro mga 20 minutes ulit. Another 20 minutes. Akong pumila doon. Para, grabe ang dami inspection. Ayun, inspect nila yung bag ko. Lagyan nila ng mga Tapos, ayun, nag-board na ako. Kaya, chinekin ko na yung yung mga gamit ko. And then, after ko makapag-check-in, pumila na ako dun sa immigration. Ito na. Oh my God. Kabang-kaba na ako nun. Pero hindi ko pinapahalata na kinakabahan ako. Confident pa din. Ganun. Oh my gosh. Sobra talaga yung ko dun. Yung kaba and yun. Hindi ko nga pinahalata yung nakinakabahan ako. So, parang wala lang. Tapos yung mga document ko, hindi ko nilabas. Hindi ko siya nilalabas.
Nandun lang siya sa bag ko. So, yung bag ko kasi is ano lang siya, parang tote bag lang. So, easy access lang siya. Tote bag lang siya. So, kung may kukunin man akong documents, easy lang, madali lang. And before kasi yung flight ko, talagang inayos ko na yung mga kailangan ko ipakita una. Tapos, mga kailangan ko ipakita. So, ayun. Nasa pila na ako. Siguro mga ano lang yun. 3 minutes lang yung pila kasi hindi siya ganun ka dami yung pumila. Nakapila doon sa immigration. Hanggang sa ako na yung next dun sa pila. Tinawag ako babae ang napuntahan ko, immigration officer. So babae ako napunta. Then pinakita ko lang muna yung passport, tinand over ko yung passport and may visa. Tapos nag-start na siya sa akin magtanong. Tinanong niya ako kung saan ako nag-work. Sinabi ko sa kung nag-work, heto na akong work. Sinabi ko dun sa ganito, ganyan. Tapos, yun, tinanong ako, may kakilala ka ba dun sa Australia? Hindi, sorry, mali pala. Anong gagawin ko sa Australia? Yun yung specific tanong niya. Sabi ko, i-visit ko yung fiancé ko dyan sa Australia. Tapos, natanong niya kung nakapag CFO, ganun. Sabi ko, yes, may CFO ako. So, yung CFO na yun, over ko ulit sa kanya, over ko din sa kanya. And then, ayun na. Wala na siyang ibang tanong sa akin actually. Yun lang, yung CFO and yung kung ano yung gagawin ko. Okay. Meron pa pala, sorry. Meron pa pala siyang naitanong sa akin. Tinanong niya ako. Pinatype niya sa akin at kung ano tinanong niya ako kung ano pangalan ng fiancé ko. Tapos, pinatype niya sa akin yung full name sa cellphone ko. Pwede mo ba sabihin niya sa akin? Pwede mo ba i-type sa cellphone yung full name ng fiancé mo? Sige po, tinype ko. Yun lang, tinype ko lang siya. Tapos pinakita ko sa kanya. Tapos yun na. After nun, tinatakan niya na yung mga yung boarding pass, tsaka yung passport ko. Then, yun, pumasok na ako dun sa dun sa may boarding. Grabe yun, sabi. Sabi ko, yun lang yun. Parang na siyang ibang question. So, yun, ang masasabi ko, be confident lang talaga. And wag kang masyadong yung magpapahalata na kinakabahan. Kasi, pag kinakabahan ka, mas marami silang tanong. Ako kasi hindi ako masyadong nagpahalata na kinakabahan ako. Tapos, hindi ko agad kinuha yung mga documents ko. Nung hiningi niya lang sa akin, yung CFO, sabi ko, meron po. Yun, saka ko lang siya kinuha sa bag ko. Pero hindi ako nag-prepare kasi na yung tipong hawak ko na, no, hindi ganun. Kasi easy access lang naman yung bag ko. So pwede ko siyang i-open anytime. So yun lang naman, yun yung experience ko. Wala siyang masyadong tanong. And then, yun, medyo na-delay lang yung flight ko kasi that time is umuulan siya. Nakaalis kami siguro mga 3 o'clock na. Mga 3 o'clock na kami nakaalis. So, na-delay kami ng 2 hours. Yan. So, yun. Tapos, 3 hours. And then, marami akong nakasama sa airplane.
karamihan mga student. Yeah. So, ayun, yun lang naman yung journey ko papunta dito sa Australia. So, if you want to know more about the affidavit of support, just let me know, okay? Okay. Thank you, guys.